Sa Miyerkules na nakatakda ang unang status conference hearing sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa gitna nito, ipinag-utos ng ICC Trial Chamber 3 ang patuloy na pagdetine kay Duterte dahil sa posibilidad umano ng pagtakas. Nakatutok si Darlene Cai. Duterte. Mas malaki raw ang posibilidad na tumakas si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong kumpirmado na ang kaso niya ayon sa ICC o International Criminal Court. Kaya napagdesisyonan ng ICC Trial Chamber 3 na ituloy ang pagkakakulong sa kanya sa The Hague. Sa desisyong inilabas kahapon ng ICC Trial Chamber 3, sinabi nitong ang patuloy na hindi pagkilala ni Duterte sa jurisdiksyon ng ICC sa kanya ay pagpapakita na hindi siya susunod sa anumang utos mula sa korte oras na palayain siya. Ang pagkumpirma raw ng korte ng mga kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte ay nagpataas ng panganib na tumakas siya sa tulong daw ng kanyang malawak na resources at contact gaya ng kanyang pamilya at mga taga-suporta sa Pilipinas. Kaya dapat daw patuloy siyang i-detain at hindi pa rin bigyan ng conditional release. Ang pag-review ng Trial Chamber 3 sa detention ni Duterte ay bahagi ng opisyal na prosesong kailangan gawin ng korte kada 120 days o 4 na buwan alinsunod sa Rome Statute. Sinagot din ng korte ang isinumiteng impormasyon ng defense team na nakararanas umano si Duterte ng madalas na pagkahulog at kawalan ng balanse. Sabi pa ng depensa, wala ng kapasidad si Duterte na maalala ang ilang detalye para makapag-utos pa sa iba namang impluwensya sa mga testigo o makialam sa proseso. Pero sabi ng korte, walang nakitang basihan ang 3 court-appointed medical experts na sumuri kay Duterte na baguhin ang kanyang kasalukuyang pagkakadetain. Ipinagpapasalamat ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon. Sa mga biktima po, gumaan pong pakiramdam nila dahil po nagpasya ang trial chamber na tuloy pong pagkulong kay Mr. Duterte at ito po ay magandang balita po sa mga biktima kasi nakikita nila na malayo po siya sa kanila at kaligtasan po nila ay na-assure din po. Samantala, tuloy ang unang status conference hearing sa Miyerkules, May 27. Sa dokumentong inilabas ng ICC Trial Chamber 3 kahapon din, pinayagan ng korte si Duterte na hindi dumalo sa unang status conference. Pag-uusapan dito kung kailan ang simula ng trial o paglilitis, pati ang deadlines para sa magkabilang panig. Pag-uusapan din ang ilang detalye tulad ng pagprotekta sa mga saksi, deadline para sa victims' participation, lengguwaheng gagamitin sa trial at iba pang protocol. Ang gusto po ng mga biktima ay agaran po at huwag na pong ma-delay yung pong paglilitis. Darlene Cai, nakatutok 24 oras.